Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang topic pala natin ngayon ay ang paggawa ng FS. Unahin natin muna ang paggawa ng income statement. Ito nga yung nakita natin trial balance nung nakaraang buwan ng September 2023. At makikita nyo, may mga ano na siya, naka-segregate na siya, asset, merong PPE, merong liabilities. Lahat ito ay nakasegregate na. Meron na rin siyang equity. Tapos nakasegregate na rin yung income. Ganun din ang mga expenses, nakasegregate na rin siya. Para madaling makita. Tapos meron na rin akong meron na rin akong mga notes. May mga notes na rin ako. Interest income from loans, mga income niyan. Ayan ang iba't ibang interest income from loans din. Ayan. Makikita nyo, puro income na sa ibabaw, tapos other income. Mga other income niya. Tapos may total, tapos administrative expenses na. Other administrative expenses. So lahat ito ay naka-notes na. Papansin nyo ang other operating expenses, note 18.3. So para madali ang paggawa ng income statement, akin yung sineparate. Kasi kailangan din sa paggawa ng income statement ay may mga notes. Kasi makikita natin ang income statement summarize na siya. So ating puntahan ang income statement. Yan ang income statement, no? As of September 2023. Yan yung heading namin. Usually na siya, pag nag-present ako, 2 taon na siya, pero meron akong nilalagay na variance para ma-monitor kung mas malaki ba ang kita nung last year o mababa ang kita ngayong taon. Kaya makikita natin, no? Yan yung template na sinusunod namin bilang isang co-op. Ayan. Una, yung income. Yan ang gross income. Makita mo. Tapos financing cost sa mga interest namin. Tapos surplus before expenses. Makikita nyo, yan yung template na binigay ng template na masusunod natin sa BIR o binibigay mismo ng ng ating mga CPA. Ayan siya. So sabi ko nga kanina, naka-summarize na siya. Ang interest income from loans nasa note 13. Ang fines, penalties and surcharges ay mga nasa note 14. Services, charges and fees, note 15, naka-note siya. Other income sa note 16. I-check natin sa notes, no? Ang tama nga. Kanina, sa note 13, interest income from loans, ayan siya. Interest income, marami siyang interest income, no? Sa note 14, interest income from loans din, kaso MSO siya. Ayan. Fines and penalties, maraming klase ng fines, no? Tsaka penalties. Ayan, total. Tapos sa note 15, service fee charges. Ayan, tapos note 16, gaya nung nakalagay dun sa ating income statement na note 16 siya. Ayan, makikita natin. Then other income. Ayan siya.
Tapos ang financing cost, nasa note 17 din siya. Ayan o, note 17. Tapos ang operating administrative expenses, summarize na rin siya. Nasa note 18 siya, tingnan natin. Ayan o, administrative expenses, nasa note 18. Dalawang klase ng administrative expenses. Isang personal salaries and benefits, 18.1. At 18.2 yung talagang administrative expenses. Tsaka note 18.3 other operating expenses. Meron dyan mga accountable form expenses, BIR. Ayun na, tatlong klase ng expenses. Meron ding administrative expenses din ng aming ano. Tapos lahat yun tinototal ko. Total ko, ayan na siya. Total administrative expenses, total other operating expenses, total operating expenses, tapos net surplus for allocation. Makikita nyo yan. Ganyan lang paggawa ko ng ng income statement. Ginagamitan ko na siya ng Excel para hindi na ako ganong mahirapan. Para nga naman, gaya na sabi ko sa una, binabago ko lang yung trial balance, pumapasok na siya dun sa mga notes ko at nagki-create na rin siya ng tinatawag na income statement, financial statement, gaya ng income statement tsaka balance sheet. Yun lang ginagawa ko. Dalawang importante kay for monitoring ang cash flow, depende kung nangihingi ang may-ari o ang board of directors. Ganun din sa equity kung nangihingi sila. So makikita natin lahat yan, summarize na lahat siya. No, summarize na siya. So madali lang ang paggawa ng income statement. As long na ang trial balance mo, yan ang pinakita ko, naka-separate ng expenses. Dapat identify mo na kung alin mga expenses. Ganun din ang income, identify mo na rin ang income. Kasi sa trial balance tayo kukuha ng mga kailangan natin o mga data o mga information na para makagawa tayo ng income statement. So ngayon alam nyo na kung anong mukha ng income statement. Iba't ibang mukha ng income statement. Merong naka-detail. Ito kasi naka-summarize na siya. Naka-notes siya sa kanya, marami siya. Di ba gaya ng sinabi ko kanina? Yung ating administrative expenses tatlong klase, 18.1, 18.2, tsaka 18.3. So may total expenses din siya. Ayan ang mukha, no? Ayan ang mukha ng ating income statement. So marahil hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Thank you.